dear beloved, Boss Mike Cervera. Ating presidente na si PBBM ay walang pakialam sa ating gobyerno at hinahayaan lang ang kaliwat kanang pandurugas at pandarambong ni Inday Sara Marahil. Patuloy pa rin na magmumukhang mangmang ang mga Pilipino tungkol sa mga paglulustay at pagwawalda sa pera ng mamamayan. Subalit napakabuti ng Diyos dahil tayo ay nagkaroon ng presidenteng tunay na may malasakit sa ating mga Pilipino. Siraan man siya ng kaliwat kanang pambabatikos at pagyurak sa kanyang pagkatao, pero nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Correct. Patuloy na ginagawa ang tungkulin para mapaunlad ang bansa. Diba? At buksain ang korupsyon sa tulong ng mga mambabatas na mayroon ding tunay na malasakit sa ating mamayan at sa bansa. Kaya patuloy nating ipanalangin at suportahan ang ating Pangulo para sa kanyang kaligtasan na siyang itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Correct. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bawat Pilipino. Tuloy-tuloy lang mga kababayan sa pagsuporta sa ating gwapong-gwapong Manong Bongbong ko! Huwag na kayong maghangad, ng isang Sara Duterte na gustong mangagaw ng kapangyarihan. Etong tinalaga at binigay ng ating poong may kapal. Pagyamanin natin at ating suportahan. Mga kababayan, huwag tayong magpadaig sa mga demonyo na ang gusto lang ay kayamanan, kwarta, pondo ng bayan. Dito tayo sa totoo na maipagmamalaki nating mga Pilipino. Di ba? Gusto nyo ba ng isang magnanakaw na presidente? Ayun, iniwan na ng mga tao. Mukhang yung mga dating taga-suporta ni Sara Duterte magtatayo ng panibagong alyansa. Alyansa ng taong grasa, mga tanga, mga bobo at mga mangmang. Di ba? Yan yung gagawin nila dahil sa pagkapahiya nila kay Sara Duterte sa pagsuporta. Paano nga naman nila? Paano nga naman nila ipagmamalaki yung kanilang dating pinaglalaban kahit saan? Kung kitang-kita na, nakalatag na ang ebidensya na totoo talaga na gumawa ng karumal-dumal na pagmukbang sa kwarta. Ang Pangulong Bongbong, nakita nyo naman, sobrang bait dahil ang gusto niya, magtrabaho lang. Yung isa, abalang-abala sa pagnanakaw ng pera. Si Pangulong Bongbong, yung manong ko, abalang-abala sa pagtatrabaho at paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Diba? Maging proud kayo dahil meron tayo na presidente matino. Matino. Hindi tulad ng mga ito. Tingnan nyo. Nasaan ba yun? Papakita ko sa inyo na Time Magazine pa yan. Si Pangulong Bongbong. Diba? Nasaan na yon? Nako, nawala yata. Nawala mga kababayan. Ito na lang. Pasok. Ating presidente na si PBBM ay walang pakialam sa ating gobyerno at hinahayaan lang ang kaliwat kanang pandurugas at pandarambong ni Inday Sara Marahil. Patuloy pa rin na magmumukhang mangmang ang mga Pilipino tungkol sa mga nyo, yung mga taga-suporta ni Sara tuloy-tuloy pa rin ang kamangmangan. Nabawasan na sila ng mahigit kalahati. Buti na lang si Pangulo matalino. Hindi hinayaan na magtuloy-tuloy ang kababuyan, kawalangyaan ni Sara Duterte para nakawin ang pera nating mga Pilipino. Di ba? Tuloy. paglulustay at pagwawalda sa pera ng mamamayan. Kita nyo, paglulustay, pagwawalda sa pera ng mamamayan, di ba? Subalit napakabuti ng Diyos dahil tayo ay nagkaroon ng presidenteng tunay na may malasakit sa ating mga Pilipino. Correct! Si Pangulong Bongbong lang ang may tunay na pagmamalasakit
Sa ating mga Pilipino, wala nang iba. Kung yung vice presidente niya gusto pang pumatay, gustong humukay ng bangkay, si Pangulo, wala kayong maririnig dyan. Kung hindi, hayaan nyo yan. Di ba? Pero si Sara Duterte, gigil na gigil yan. Idamay mo pa yung tatay niya na dapat niyang sisihin dyan. Di po ba? Kaya mga kababayan, alam nyo ako, pag nasa ibang bansa ako, ang presidente ko, si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Ako, taas noo. Bakit? Nagkaroon kami ng mabuting Pangulo. May takot sa Diyos. Makapamilya, makatao, at mapagmahal sa kapwa. Kumpara nyo naman kay Digong at saka kay Sara. Si Digong, pumapatay ng kapwa, tao niya. Si Sara, ninanakawan ng mga Pilipino ng pondo. Di ba? Anong ginagawa ng mga taga-suporta? Mura ng mura. Ang mga bunganga, ang babastos nila. Di ba? Pero si Pangulo, tignan ninyo, bigay ng ating Panginoon para mamuno at hindi hayaan na pamayanian tayo ng mga Duterte na walang Diyos. Walang mga Diyos, ayon, kung ano-ano na lang ginagawa ni Sara. Nung nakaraan, pumunta pa siya sa simbahan, tapos sabi niya, syukran. Wala akong against sa mga Muslim dahil marami kong kaibigan na Muslim, sa Mindanao. Pero si Sara pumunta sa simbahan ng Katoliko at nagsabing, syukran. Ang hirap! Ang hirap-hirap ipagtanggol ni Sara. Di ba? Eto na, mga kababayan, pasok. Siraan man siya ng kaliwat kanang pambabatikos at pagyurak sa kanyang pagkatao. Kita nyo? Siraan man siya ng pambabatikos! ng pambabatikos! Ano? Diba? Ngayon, PhilHealth naman yung ang ano nyo, babanatan ko yan. Mga kababayan, alam nyo, si Pangulo, yan, nag-iisa lang yan. Yung mga ahensya na mayroong diferensya, wag niyong isisi sa kanya. Kaya nga tayo nandito para magbantay sa mga nangyayari. Walang dapat makaligtas sa ating mga mata. Dapat lahat batikusin kung kailangan batikusin. Umanda ka, PhilHealth, dahil nako! Meron akong nalaman. May nalaman kami sa inyong katarantaduhan. At pag ito, nakumpirma ko, lagot ka, pati yung ipis, gagamba, langgam, at daga dito sa bahay namin. Nako, susugod sa iyo. Di po ba, mga kababayan? Di po ba, mga kababayan? Ganun dapat. Ito na. Pero nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba at patuloy na ginagawa ang tungkulin para mapaunlad ang bansa. At puksain ang korupsyon sa tulong ng mga mambabatas na mayroon ding tunay na... At hindi lang mambabatas, pati kami, mga Pilipino. 10 ng mga kaibigan natin na mga inyong mga hinahangaan at inyong mga sinusuportahan. Inyong mga pinapanood, 10 nila, tayong lahat, magbabantay at susuporta kay Pangulo. Di po ba, mga kababayan? Yun ang mandato nating mga Pilipino. Magbantay sa ginagawa sa gobyerno. Kaya nga nasumpungan natin ang katarantaduhan netong si Santa Fiona. Diba? Tuloy. malasakit sa ating mamayan at sa bansa. Kaya patuloy nating ipanalangin at suportahan ang ating Pangulo para sa kanyang kaligtasan. Suportahan natin, panalangin natin, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong pinagbantaan.
Pinagbantaan nila na papatayin, mga kababayan. Kaya yung pagpatay na yan, wag nating baliwalain. Ibig sabihin niyang gigil na sila. Dahil sa sobrang inis na nila. Hindi nila mapabagsak ang isang mabuting presidente na tulad ni Manong Bongbong. Di po ba? Oh, ano na? Ano, DDS, ano? Ha? Wala na, kahit si Banat ba, hirap na. Si Maharlika, kung ano-anong fake news na lang nilalabas niya. Oh, yung mga amuyong nila, nakanganga. Kaya tuloy, ayan, nahuli sila. Our beloved Boss Mike Cervera.